Magandang araw po, Ma'am Nadia from Brooks Point, Palawan. So, ito po yung exactly ipapadala ko po sa inyo na unit. So, ito po yung package din natin. Isang 3x4, dalawang separate shot clock, isang automatic buzzer, at saka isang wireless remote controller. So, totally wireless po ito. Madali lang po siya i-install. So, kung saan nyo po plano ilagay itong mga panel na to, so dapat po merong nakaabang na mga saksakan para sa power nya. Power up natin. So ito po yung yung separate shot clock, meron sa saksakan sa likod. Ito po, saksak lang natin. So pag saksak natin, so automatic po siya mag power on. Ito po yung default nya. Tapos ito yung sa main panel. Saksak natin yung sa main panel. So power on. Then ito yung sa isang separate shot lang. Tapos ito yung automatic buzzer. So ang automatic buzzer pala, kung saan nyo ilagay itong 3x4, dapat magkatabi sila nito. Kasi meron siyang wire dito. So from panel, meron siyang wire dito sa gilid, saksakan. So saksak nyo lang sa dito. Tsaka dito, meron siyang saksakan. So nasa 1 meter lang kasi itong wire, so dapat magkatabi sila sa main panel at saka itong automatic buzzer. Tapos meron siyang saksakan again, isaksak nyo lang. So yun po, nag power off na po yung natin scoreboard. Tapos dito sa remote naman, ito po yung remote. So meron din siyang adapter dito. Ito po. So pag saksak natin, ang magiging na niya display is ito na yung default niya. So ganyan lang po kadali. Automatic sync po yung yung mga display niya. So sa control naman, demo ko po yung control. So ito is yung team 1, control sa team 1, control sa team 2, tsaka ito yung control sa clock. So ito sample. First is mag-edit tayo ng team name. So ito yung character 1, let's say for example Davao. So character 2 A, character 3, V. So, pindutin nyo lang hanggang sa umabot sa V. Yan po. Yan, character 4, A, character 5. Yan, po. Tapos dito sa team to, let's say for example, Palawan. So, i-ano lang natin siya, parang shortcut. So Palawan, kasi up to 5 characters lang po yung pwede i-enter dito sa team name. PL1 na Palawan. Yan. Tapos dito W. So pag lumagpas pala yung yung letter, so maglo-loop lang naman siya. So after sa letters, number, after 0 space, so kung kailangan nyo mag-space. Tapos balik sa A, pindutin nyo lang hanggang sa bumalik siya sa W. Yan to. Tapos A, tapos N. Yan, Palawan, Davao versus Palawan. Tapos sa score naman, meron siyang plus 1. Yan po. Meron siyang plus 2 dito. Meron siyang plus 3. So, kung mali yung yung pag-enter mo ng plus, meron naman siyang minus dito sa baba. Minus 3, minus 2, then minus 1. So, balik siya 0. Ganun din dito sa kabila. Plus 1, plus 2, then plus 3. Doon, dito, meron din siyang minus 1, minus 2, tsaka minus 3. So, balik 0. Dito rin is meron siyang foul. Ito,
foul. So, ang foul niya is increment lang po. Nag-increment lang po siya. So, naglo-loop lang siya, 0 to 9. Nandito sa timeout left, decrement naman from 5. So, yun. Decrement. Ganun po dito sa pikat. Ganun din po dito. Yun, plus, at saka minus. Then, sa period, meron namang period dito. First, second, third, fourth, at saka overtime. Then, first, second. So, naglo-loop din po yan, ma'am. Tapos dito, position arrow. Kikita nyo ba dito? Ayan po. Nasa guest, then nandun sa kabila, sa home, then guest, then mawala siya. Loop din po siya, nag-loop. Then, meron siyang buzzer po dito. Ito, change player. Meron siyang tatlong style ng buzzer. So, change player or substitution. So, yun po yung substitution natin. Isang pindot lang po. Automatic na siya, dalawang pop-up na po yung buzzer. Tapos, timeout. So, yun po yung timeout. At saka, back to ball game. So, yun po yung control natin dito. Tapos dito naman po is yung lahat ng clock. Meron namang nakalagay dito mga mga label. So basahin niyo ang label. So makukuha niyo agad. One click lang po yung natin, system natin. So madali siyang gamitin. So meron siyang nakalagay dito, game clock and shot clock control. So kung pindutin natin po maglawan na po yung time. So kung gusto natin i-pause ulit, so i-pause natin, pindutin natin ulit to. So pause. So kung play again natin, pindutin nyo lang po ito. Then meron siyang reset 24. Then po, meron siyang reset 14. Again, reset 24. Babaw. Then kung 3 on 3 kayo, meron din siyang reset 12. Yan po. Then automatic yung niya, shot clock. Buzzer, automatic buzzer pag pag 0 ng shot clock. So natin ulit, reset 24. Then play natin. Yan po. So kung running time naman kayo, meron siyang shot clock control only dito. So kung pindutin natin yung shot clock control, so ang nag-running na lang is yung game time. Then, kung pindutin natin yung yung dito ulit. So, magpe-play na yun yung shot clock. So, ang kaibahan po dito na control, post play, is dito is sabay sila mag-post play. Yan po. Sabay sila nag-post, sabay sila nag-play. Dito, shot clock lang po yung nagpo-post na. Set port 24. Then kung meron reklamo sa sa mga team, so meron kasing times na mag-sobra or dagdag or kulang yung time. So meron siyang dito, manual setup. So meron siyang dito nakalagay na label, set game clock minutes plus. Then sa baba, set game clock minutes minus. So pag pindutin ko yung plus, syempre mag-plus yung sa natin, i-pause muna natin. Makita natin yung so yun po, plus tsaka minus sa baba. Yan po. Plus dito. Then dito naman sa kabila, meron siyang nakalagay na set game clock seconds plus. Then sa baba is seconds minus. So kung pindutin natin yun, so yun po, sa second siya banda mag manual setup. So minus plus. So dito naman is sa shot clock, set shot clock seconds plus, then set shot clock seconds minus. So minus natin, yan po, then plus natin, yan po, then pag play natin, so dyan na magbe-base yung time niya. So
So, yun lang po. Ganun lang po kadali yung ating electric scoreboard. Milliseconds po siya. Po, pwede natin i-ano dito, less than a minute. So, yun po. Play natin ulit. Yun po. So, pag reset natin 24, syempre, mawala na yung shot clock kasi less than 24 seconds na yung game clock. So, nawala na po yung shot clock. So, yun po yung electric scoreboard natin. So, i-create na namin to, then papadala na namin.